Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang umaga. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa aming parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. O sa Ingles, All Souls Day. Pero sa Tagalog, mas maganda. Pumanaw na Kristiyano. Take note, Kristiyano. Hindi lahat naniniwala at dapat gunitain ang mga patay. No? May ibang sekta, huwag kayong magugulat. No? Yung ibang sekta, hindi nila pinaniniwalaan. Kapag patay na, patay na. Kinakalimutan na. Hindi na pinagdiriwang, hindi na ginugunita. Sila yon. Tayo, ginugunita natin ang ating mga pumanaw na Kristiyano. At ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan at kapanatagan kapag pinag-usapan natin ang kamatayan. Sabihin nyo nga po, kamatayan. Ilan sa atin hindi komportable pag-usapan ang kamatayan. Tama ba? Bakit? Takot mamatay. Pag-uusapan lang naman, hindi ka pa naman papatayin. No? Diba? Bakit tayo, ayaw? No? Pag-uusapan lang naman, pinag-uusapan lang naman, pero buhay ng may buhay, ganado ka. Diba? Pero, diba? Pag-uusapan lang naman natin yung kamatayan mo. Okay lang ba yon? Ayaw nyo pa din? Para tayong hindi komportable, pero huwag kayong mag-alala kasi ang binibigay sa atin ng ating ebanghelyo ay kasiguraduhan, kapanatagan. Ito yung paalala ni Jesus. Ito yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ulit, take note, sa mga alagad. Kung hindi ka alagad, hindi ka kasali. Ulitin ko, kung hindi ka alagad, hindi ka kasali. Kanino ka bang alagad? Hindi ko alam. No? Katatapos lang ng Halloween party, no? No mga nasa labas, 'di ba? Halloween party sila. Pero tingnan mo, kanino silang alagad? Sabihin naman, Father, masyado naman kayong seryoso.
katuwaan lang naman to, no? 'Di ba? Di ba ganun 'yun, 'di ba? Katuwaan lang naman, gusto lang namin horror, ganyan. Katuwaan lang naman. Kayo mga pari talaga kayo, masyado kayo. Aba, hindi naman kasi binibiro ang masamang espiritu. Yung mga minsang nagbiro, tingnan mo ano nangyari, sinapian. Oh, laro-laro lang naman, spirit of the glass. Oh, pag sinapian, sinong tatawagin? Oh, bakit na? Busy na ako. Ayoko. Oh, ganyan no? Pag may sinapian na, kami na. Pero noong, biru-biruan lang, Father, huwag kayo masyado seryoso. Hindi. Oh, hindi mo pwedeng biruin ang espiritu. Lalo na, hindi mo rin pwedeng biruin ang masamang espiritu. Dahil hindi mo alam, sila ay seryoso. Ha? Seryoso yan. Hindi mo yan basta-basta binibiro. Kaya nga, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano sabi niya? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ito yung binibigay ni Jesus na kasiguraduhan sa kanyang mga alagad na hindi nila kailangan mabalisa kapag lumisan na si Jesus. Direkta niyang sinasabi at direkta niyang pinapaalalahanan sila na may pananalig kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa akin. Di ba ganon? Maganda yung paalala na yun. No? Oh, may pananalig ka sa Diyos, kaya manalig ka rin kay Jesus. Kaya ibig sabihin, kung anuman ang sabihin ni Jesus, manalig at maniwala. Manalig at maniwala. At hindi pa dito natatapos. Dahil ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Sa unang pakikinig, itong kasiguraduhan na to, para bang sinasabi ni Jesus, may lugar tayo sa Kanya. We have a place in Jesus. At ang lugar na ito, hindi pisikal na lugar, hindi isang espasyo, kundi isang lugar sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kalalagyan ka. Ba't parang hindi maganda? Hindi pala yun. Sabi mo pala iba, may lugar ka sa Diyos. Yun. Ayun yun. Yun yung kamatayan. Meron tayong lugar sa Diyos. Alam niyo po, minsan, umattend ako ng wedding reception. Minsan lang po ako umattend ng wedding reception kasi pag umaattend ng wedding reception, nagugutom ako eh. Diba? Ang haba na nga nung misa, tapos yung kainan, ang tagal pa, diba? Talaga. Kaya minsan lang ako umattend, kasi yung kinasal ay kaibigan ko, matalik kong kaibigan. Kaya umattend ako ng wedding reception at parte ng programa, ang daming paek-ek. Diba? Yung isa sa mga paek-ek doon, merong wedding vows. No, Father, ba't ba paek-ek yung wedding vows? Hindi naman yun ganun, diba? Nangako na nga sa simbahan eh. 'Di ba? Sumumpa na nga sa simbahan, kulang pa ba 'yon? Sabi mo na nga, till death do us part. Kulang pa ba 'yon? Marami pang gustong paek-ek na salita, 'di ba? Tapos after 5 years maghihiwalay din. Hindi naman, joke lang, no? Yung kaibigan ko, no, mahal na mahal niya yung kanyang asawa, no? At narinig ko, pinakinggan ko yung wedding vows. Sabi niya sa kanyang asawa, no, I found a home in you. You are my home. Narinig niyo na ba yung ganon? Hindi pa. Hindi ka sinabihan ng ganon. Hindi. Ayaw ka na uwian. Di ba? Sabi niya, I found a home in you. You are my home. No? Napaisip ako, no?
tungkol sa sinabi niyang home. Ano bang ibig sabihin ng home? Sa Tagalog, ano? Tahanan. Ang isang tahanan, iba sa bahay. Tama? Ang bahay, alam natin, yun yung bato, yung istruktura, the structure, bahay. Oh, ganda ng bahay. 'Di ba? Ang bongga ng bahay, the structure. Pero ang sabi niya, tahanan, home. Ito yung lugar ng pagmamahalan, lugar ng may pag-uunawaan, lugar ng kabutihan. Kaya nga, mula ito sa salitang tahan. Tahan. Ano ibig sabihin ng tahan? Ha? Hinto, tigil? Alam ko kung saan yung kinuha yan. No? Yung pag yung magulang na malo, ano sabi? Tahan. Ganun ba yon? Hindi ganun eh. Di ba pag pinalo mo, ano sabi mo? Tahan. Ganun pa rin, di ba? Kasi alam niyo yung tatay ko, no? Ayan, nakininunod yung tatay ko. Tatay ko namamalo nung bata pa kami. No? Pag namalo yan, sasabihin niya, huwag kayo iyak. Walang umiiyak. Ganun. Pinatitigil kami. Tumigil sa iyak, pero hindi tumatahan. Bakit? Ano yung pagtahan? Pagkalma ng puso. Di ba? Kaya nga, tahan na, huwag ka mag-alala, hindi natin sila bate. Di ba, ganon? O huwag ka na mag-alala, sige na, asan na, saan masakit? O papaluin ko. Di ba? Ano ibig sabihin? Kinakalma mo. Di ba ganon yung pagtahan? Pag pinaiyak, pinalo mo, di iiyak. Di ba? Ano sabi? Hindi. Kaya ko lang naman ginawa yon kasi mali yung sinabi mo. Di ba? Dapat ganon yung pagtahan. Pagkalma ng puso. At iyon yung ibig sabihin. Siguro ng aking kaibigan, no? Yung natagpuan niya sa kanya ang tahanan. Kung saan siya kakalma. Kung saan hindi lang siya uuwi, kundi uuwian. Merong pagtahan. Nahanap niya yung pag-ibig niya doon. Nahanap niya yung unawaan at nahanap niya sa kanya ang kabutihan. Yun yung lugar na sinasabi niya, isang tahanan. At ito rin yung tinutukoy ni Jesus. Nang kanyang sabihin, dadalhin ko kayo sa aking sarili. Ibig sabihin, pinaghandaan tayo na lugar na matitirhan. At ang lugar na yon ay walang iba kundi ang Diyos, ang sarili ng Diyos. Yung uuwi tayo, tatahan tayo sa Kanya. Di ba dito sa mundo, puno tayo ng hirap? Di ba? May sakit, o ano pa, siguro maraming ininda. No? Pero pag uwi natin sa Kanya, pag tayo'y namatay, tatahan na, panatag na, wala ng sakit, wala ng hirap. Ano lang meron? Kalmadong puso. Kapayapaan. Puro na lang kabutihan. Ngunit makakapunta lang tayo sa lugar na iyon ni Jesus kung tayo ay lalakad sa kanyang daan. Kaya nga ng kanyang sinabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Direkta at klaro. Para makarating kay Jesus at sa Ama, kailangan piliin ang kanilang daan. Pagpupunta tayo ng Divisoria, saan ang daan? Rekto. Yung iba, rekto, di ba? Rekto. No, ako dito ako dumadaan. No? Kasi sa rekto, magulo. No? Maraming sasakyan. Dito na lang ako dadaan. Pero alam mo yung daan. Papuntang Divisoria. At hindi ka pupunta at gagamit ng ibang daan. Kundi, maliligaw ka. Tama? Parang hindi kayo agree. Di ba? At ganyan ang daan ng Diyos. Kung gusto mong marating ang Diyos, daanan mo yung kanyang daan. Yung daan ni Jesus. At ang daan ni Jesus, tuwid.
hindi paliko-liko. Kaya ang nangangaliwa, hindi makakarating sa Diyos. Ba't natahimik kayo? May nangangaliwa ba dito? Ha? Hindi pwede. Kaya nga kapag sinasabihan kayo na itigil mo na yan, huwag ka nangangaliwa, huwag ka nang loloko, huwag ka nang bubudol, huwag sasama loob mo. Kasi tinutuwid ang daan mo. Dapat nga ipagpasalamat mo kasi merong taong nagtutuwid sa iyo. Sa inyong mga bata dito, mga sakristan, kapag pinapangaralan kayo ng mga magulang, ng mga nakakatanda, pakinggan. Hindi sila kontrabida. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil nalaman na nila yung daan. Maaring minsan sila naligaw, kaya itinuturo sa iyo ang tama ng daan. Maaring hindi sila nakatapos, kaya sinasabi sa iyo, magtapos. Kasi alam na nila ang buhay ng hindi tapos mag-aral. Maaring minsan nadapa sila, kaya ayaw ka na nilang madapa. Tinuturo. Kaya dapat ganun Kasi ganun ang Diyos. Siya yung daan. Siya yung katotohanan. Siya yung buhay. Kaya kapag may taong nagtuturo sa iyo ng katotohanan, hindi ka sinungalingan, paniwalaan mo. Kapag dinadala ka sa buhay, sundin mo. Ang tao gusto sa kasiraan ng buhay. Yan ang mahirap. Hindi mo mararating ang lugar ng Diyos. Yan ang pinakamalungkot na kwento. Kapag hindi natin narating ang lugar ng Diyos, naghanda ang Diyos Ang hindi handa, tayo. At kabaliktaran nito sa paniniwala ni Judas sa ating unang pagbasa. Anong paraan ni Judas? Paraan niya, sabi, mag-alay ng 4 na pilak. Bakit niya gagawin yun? Kasi ang paniniwala niya, yun ang ikatutubos ng kanyang mga kasalanan. Tingnan mo, sinorkat niya. Binili ang kaligtasan. We cannot buy salvation. Kahit ang dami mong pera, hindi mo kailanman mabibili ang kaligtasan. Dahil ang tanging paraan, lakaran ang daan ng Diyos. Sa dati kong parokya, chichismis ko lang po ito sa inyo. Sa dati kong parokya, tuwing Biyernes ng gabi, bawat pinto noon, mayroong donation box. Bawat pinto, ilang donation box yun? 16. Ganun kadami. Malaki yung dati namin parokya. 16. At lahat iyon, lalagyan niya ng pera. Lalagyan niya ng pera. Pag titignan mo, wow, ang bait naman niya. Wow, nagdo-donate sa simbahan. Pero kung kilala mo siya, mapapataas ang kilay mo. Bakit? Kasi drug lord. Ay, hindi, weteng lord siya. Hindi pwede. Hindi pwedeng nagdo-donate ka lang sa simbahan at hindi mo tinutuwid ang iyong buhay. Hindi pwedeng mapagbigay ka, pero paglabas, nangungurakot ka. Hindi pwedeng nagtatrabaho ka sa simbahan, sa likod, nanloloko ka. Hindi pwede. Kasi ang tanging daan para marating ang lugar ng Diyos, lakaran ang daan ng Diyos. Mga kapatid, nawa sa ating buhay, ang daan ng Diyos ang laging piliin at ating daanan para marating ang lugar na inihanda ng Diyos sa langit. Para kung nasa ng Diyos, naroon din tayo. Amen? Amen.